Ay nako, so nag-viral na nga si Gonzales. Anong ganap? Ngayon, siyempre malaking issue. Alam niyo kung bakit? Kasi walang mapanagot. Hindi mapanagot sa batas si Gonzales. Bakit? Walang nag-complain. Yun ang problema. Although maraming nakahain na kaso sa kanya. May mga nag-file ng kaso. Pero hindi ito yung hindi ito dapat yung kaso na nakuha niya. Kasi iba kasi yung grave threat eh. Kailangan kasi doon sa grave threat, merong complainant. So, wala. Ayaw lumabas nung isa. At sabi niya, kung kahit totoo man daw yung sinasabi ng tao na natakot siya or whatever, desisyon na raw niya yun kung hindi siya maghahabla. Tama naman siya doon. May punto siya doon. Tama siya doon. So, walang mapanagot. Hindi siya mapanagot. Although, ang dami niya naman yung nakuhang penalties, di ba? Natanggal siya sa trabaho, natanggalan siya ng lisensya, natanggalan siya ng what do you call this? PTC, LTAP, dami. Tapos kinonfiscate lahat ng baril niya. Dami na niya nakuha ang penalty. So, mamahal pa naman ng baril niya. Di ba inisa-isa pinakita? I think it's a good thing na kahit papaano, meron siya nakuha ang penalty. Kahit papaano. Pero yun nga lang, yung crime na dapat naparusahan siya, walang ganun. Kasi nga walang naghabla. And with that in mind, dahil dyan, tsaka meron pa, dumadami yung incident ng road rage Nung isang beses, itong nagpanggap na isap, tigas ng mukha, nagpanggap ng isap, no? Sa lahat ng pagpapanggapan mo pa, isap talaga. Intelligence service ng AFP pa talaga ang impersonate mo. Diyos ko. So, yun. So, meron pa nun. Tapos, meron pang isa, nag-viral din siya. Fiscal naman. Tinutukan ng ano yung tinutok? AR-15 ba yung tinutok? Basta automatic AR-15 yata yan. Nakalimutan ko. Fiscal naman siya. Tinutukan yung rider ng motor kasi akala niya sinasadyang bombahan yung bahay niya. Maingay yung motor. May nagda-drag race pala sa tapat ng bahay nila. Paglabas niya, mayroong baril. Automatic na rifle. Di ko lang maano kasi maano yung video, malikot. Fiscal. Di ko alam kung ano nangyari doon. So, dumadami yung incidents ng road rage. At, mahaba yung karga niya. Gato kahaba. Yung hawak nung fiscal. Mahaba. Siguro semi-automatic yun. Or yung nabibili na case. Di ba yung kapag bumili ka ng Glock 17, no, basta yung mga Glock. Meron siya nabibiling case na nagmumukha siyang yung may shoulder, yung pang sa shoulder. Baka ganun lang. Baka binalutan lang. But anyway, dahil dyan sa incidents ng road rage, may nakaisip na gumawa ng batas laban sa road rage. So, good luck! Good luck sa mga driver na masyado mainit! So, ito. Sinong nasumulat? Nawala. Si Congressman Erwin Tulfo. Ayan, bago yan. Kaya may Tulfo dyan sa sa thumbnail. Erwin Tulfo, Edvic Yap, Jocelyn P. Tulfo, Eric G. Yap, and Ralph P. Tulfo. Ito yung Act CIS yata to lahat So, yan. So, an act penalizing acts of road rage and for other purposes. Special law to, guys. Special law to. Hindi titignan ng intent dito. Good luck. So, ito si Erwin Tulfo ang naglabas. Ang title, short title ng kanyang bill is Anti-Road Rage Act of 2023. Alam nyo mga kutsero, sana matuloy ito. Maniwala kayo sa akin, sana talaga matuloy ito. Gawing criminal offense ang road rage or the act of road rage. Hindi naman pwedeng hindi mo naman pwedeng gawing krimen ang road rage Pwede mong gawing krimen is yung act or yung pag-perform ng act of road rage. Ano daw yung, dito natin malalaman kung ano yung road rage. Hindi to civil, Mount Cabin, this is criminal kasi may kulong. This is a special law. Yung penal provisions niya has imprisonment. Definition of terms, ito yung road rage. Ito na. Sa mga driver dyan.
So, driver dyan. Ito. Agoy. Nakakatakot to, guys. Matakot tayong lahat, promise. Road rage refers to the aggressive, hostile, or violent behavior in traffic or on the road by a motorist which may include the following. Dito okay, di ba? Aggressive, hostile, and violent. Okay naman yan. Ganun naman talaga yung road rage. Which may include the following. While gesturing at the other concerned party or any of his or her passengers. Ito yung matindi dyan, mga kotsero. Kapag ikaw, let's say, may nag-cut sa'yo. Tapos, sinabihan mo ng, ginaratan mo, halimbawa. Alam niyo naman sabihin ng ginaratan, di ba? So, let's say, ginaratan mo, eto ka! Ganun. While gesturing. Or yung umaamba. Yun, umaamba. Yan. Cursing or using bad language or any form of verbal insults. Yan. Pag minura mo, no! Tanga-tanga mo sa kalsada. Ganyan. Yun, road rage na rin yan. Pasok siya dun sa road rage. Imagine, pati yung pagmumura, no? Sa akin siguro dapat tanggalin tong dalawa. Kasi hindi mo na mapipigilan yan eh. Kumbaga, ang hirap i-prove ng ano diyan. Sa bagay, hindi naman ipo-prove yung intent kapag special law. Just by virtue of doing the prohibited act. Yun na yun. Nag-violate ka na ng special law. Ayan. Para sa akin ito lang, any physical attack at another or attempt thereof, tulad ng ginawa ni Gonzales, yung kinasahan ng baril, attempt yun eh. Tsaka threat and intimidation yun. Ayun. Reckless driving, yung kapag naghabulan pa kayo. Any use of force against another and other analogous circumstance. Ito yung nakakatakot dito, yung analogous. Yung kahit anong katulad. My goodness, whichever applies. Ang daming pwedeng pumasok, no? Ngayon pa lang naiisip ko na yung mga, paano ba ako mag-road rage minsan? Pasok ba ako dito? Siguro dalawa. Siguro malamang ito. Itong dalawang to, yung first two. Kaya malamang, guilty ako dito talaga. Ito hindi masyado, itong mga sunod na to. Hindi masyado. So alam natin yung offense. Pag ito ginawa mo, may penalty ka. Ano ngayon yung penalty mo? Yan, ito ngayon yung penalty. Tindi nito, guys. Mabigat-bigat ang penalty nito. Any person who engages in road rage as defined in this act when no injury or death occurred. So, nagalit ka lang. Nag-away lang kayo, nangarat ka, nagmurahan kayo, etc. Pero wala naman nagkasakitan. Nagkaambaan, whatever. Walang nagkasakitan, ha? Walang ganon. Shall be penalized with an imprisonment of 6 months. Kulong agad, guys. 6 months na makukulong, guys. Tindi na ito. And or a fine of not less than 50,000 pesos but not more than 100,000 pesos at the discretion of the court. Ang bigat, no? Ang bigat nito, men. Ang bigat nito. Siguro dapat may gradation, may levels. Masyado mabigat to, guys. Masyado mabigat. Imagine halimbawa nagkasiksikan tayo, nagkagitgitan tayo. Hindi kita minura, hindi kita sinigawan, pero hinabol kita. Tapos nagkitgitan pa tayo lalo. 50,000 yun, guys. 50,000 yun, guys. Hindi, no? In cases resulting in physical injury, regardless of the degree, ay my goodness, regardless of degree pa, a penalty of imprisonment of 2 years to 4 years and or a fine of not less than 100,000 pesos but not more than 250,000 pesos. Exclusive of all damages incurred. Ang bigat nito mga penalty, guys. Ang bigat nito. Para sa road rage. Pero oo, mga kotsero, para sa akin okay sa akin itong batas na to. Siguro kailangan na i-refine. Yayaman ng judiciary natin ito. Yayaman ng judiciary. Imagine, nagmura ka lang, may 50K ka agad.
In cases resulting to death of a party, to malala talaga to. Kailangan to, mabigat talaga to. A penalty of imprisonment 6 years to 12 years, parang medyo magaan yata to para sa may death of a party. So 6 to 12 years lang, di ba? O baka kasi pinatter nila sa nasa isip ko involuntary manslaughter, wala naman tayong ganun. Sa homicide na walang na culpable felony na homicide. Baka doon nila pinatter to. 6 to 12 years. Kasi hindi mo nga naman sinasadya heat of the moment. 'Di ba? Nagkaaway kayo. Pero kapag pinatay mo na, 'di ba, halimbawa, pag dilabasan mo ng baril, kinasahan mo, tapos binaril mo talaga, hindi na yun. Hindi na murder na yun. Masagasaan mo nga lang, murder na eh. Halimbawa, nagkagit-gitan kayo, binabaan ka, tapos sinagasaan mo, murder yun. Kasi may intention ka eh. Tapos gumamit ka ng deadly force. Ito para sa may death of a party, feeling ko dapat mas mabigat to. Parang baliktad yata yung pagkakasulat ng batas. Anyway. Pero mako-correct naman yan. Madaling makorek yan. I see the intention. In cases where the offending party in a road rage is a government official or employee, tulad ng Gonzales, he or she shall suffer the accessory penalty of perpetual disqualification from government service. O hindi lang yan, may revocation pa of driver's license. O given na yan. Etong matindi pa, guys. Matindi to, Section 6. Authority of the government to prosecute. Matindi-tindi to, guys. Itong authority of the government to prosecute. Ibig sabihin, eto di ba yung nangyari dun sa siklista, ayaw niya maghabla. O eto na. Ito yung sagot dun. Ibig sabihin, pag may ebidensya na ikaw talagang ginawa mo yun, tulad dun sa video, di ba, may ebidensya talaga eh. O gobyerno magkakaso sa'yo. The government, through the appropriate legal and law enforcement agency, shall have the authority to prosecute suspects of road rage on behalf of victims. Ito okay to. Good sa akin to, goods. This authority shall be exercised in cases where victims are unable or unwilling to pursue legal action due to fear, intimidation, or other reasons. Yan. Dapat kasi meron na tayo nito noon eh. Dapat meron na tayo noon pa nito eh. Maganda itong batas na to actually. Yung penal provisions lang, siguro kailangan i-tweak ng konti. Kasi ang bigat masyado nun. Nagmura ka lang, di ba? Paano kapag under your breath lang, di ba? PI naman to eh. Kasuhan ka agad, 50,000. Huwag naman po, sir! Tapos, aggravating circumstances. If a more serious crime is committed during a road rage, okay. So, ibig sabihin, kapag merong punishable by the RPC o Revised Penal Code at mas malala yon na pwede mo ipataw doon sa gumawa ng road rage, yon ang mag-a-apply sa Revised Penal Code. Tapos, prohibited defense, being under the influence of the alcohol, any illicit drugs, or any mind alteration shall not be a defense. Ay, matindi rin to. Prohibited defense. Alam nyo, maganda to Pwede tong gamitin pang kaso sa mga drunk driving. Actually, dapat meron tayong hiwalay na na batas for drunk driving. Dapat. But anyway, kasi na-mention lang dito influence of alcohol or any other mind-altering substance. So, yung sabihin mo na, nasagasaan ko siya, nag-away kami, nasagasaan ko siya, pero kasi hindi ko sinasadya, lasing lang ako. Yan, hindi na pwede yon. Hindi pwede sa Section 9. Sorry ka. Tapos, the DOJ through the NPS o yung mga prosecutors natin, NPS, shall establish a dedicated unit tasked with handling road rage cases, ensuring swift and efficient prosecution of offenders. Maganda yun Sana marami ng abogado sa Pilipinas by then. Kasi sa feeling ko, sa dami ng magpa-file ng kaso ng anti-road rage. My goodness. Mauubos sa mga prosecutor natin. Protection of victims and witnesses. Ayan, sa page 2. Ayan. So, given na yan. Maganda itong batas na to. Ako, sold ako dito. I want this. Pasan na to sa Congress ngayon Kahit bukas na. Pasan nyo na to bukas. Anyway. Panoorin natin yung speech ni or yung privilege speech
ni Kong Erwin. Mr. Speaker, we move to recognize Representative Erwin T. Tulfo from the party list Act CIS to avail of the privilege hour. The gentleman from ACT-CIS party list, the Honorable Representative Erwin Tolfo, is hereby recognized for his to avail of the privilege hour. Mr. Ipalakpakan Speaker, talaga. Majority Floor Leader, good afternoon. Yes. I'll be short. Just want to stand up to talk about the road rage incident in Quezon City that had gone viral involving an armed ex-cop and an ordinary cyclist. Yes, may accent. Though the road rage driver surrendered to authorities later, no criminal charges were filed against this abusive former policeman because the victim did not pursue filing a case in court, Mr. Speaker. Reports said the suspect and the victim reached an agreement or settlement at the police station, and perhaps the poor cyclist was also concerned for his personal safety and security, that of his family if he filed charges against the ex-cop. Ginoong Speaker, ito po ang dahilan kung bakit ako po at ang aking mga kasamahan sa ACT-CIS party list ay maghahain ng panukalang batas na ituloy ang pagsasampa ng kasong kriminal laban po sa mga road rage drivers o suspect kahit pa umatras na ang kanilang mga biktima. Minsan po kasi, Ginoong Speaker, natatakot na magsampa ng kaso ang mga biktima na kadalasan ay mga ordinaryong tao. Lalo na't kapag nalaman nila na maimpluwensya o makapangyarihan o armado ang umagrabyado sa kanila. Idagdag mo pa riyan, Mr. Speaker, ang mga pahayag ng mga otoridad na tila kumakampi pa sa suspect tulad nitong mga pahayag ng dating hepe ng Quezon City Police District kasi naman pala dating kabaro nila ang naghuramentado na driver. Pero kadalasan, Ginoong Speaker at mga kasamahan ko sa Kongreso, ay hindi na rin interesado ang mga biktima dahil po nagkaroon na nga ng settlement o aregluhan sa presinto pa lang tulad na nangyari nga dito sa siklista at dating pulis. Mr. Speaker, we have to put an end on this culture of impunity wherein the powerful and the influentials go scot-free in this country. We must never allow armed bullies to terrorize the weak and the helpless in our four corners of this nation, where they be rebels, terrorists, and worse, people in authority. At pag ganito po na ganito lagi ang senaryo, paulit-ulit po ang road rage incidents sa ating bayan. Dahil iisipin ng mga salot sa lipunan, idadaan na lamang lagi sa areglo at paghingi ng paumanhin sa kanilang mga nabiktima kapag nabidyohan na o nag-viral ang kanilang video. No more, Mr. Speaker, enough is enough. Road rage drivers should be held responsible for the anxiety, trauma, or fear he may have caused on his victim or victims and disturbance of peace and traffic in the place of incident, even if nobody was hurt or loss of life. Mr. Speaker, the government should take care or take over in filing criminal cases against these menaces in our society, even if their victims show no more interest in attaining justice. Thank you very much, Mr. Speaker. Madam Majority Leader. May palakpakan Mr. talaga. Speaker, move to refer the speech of Representative Erwin T. Tulfo to the Committee on Is there any Rules for objection? Appropriate Action. Hearing none, motion is approved. So yun, nasa committee level na. Committee level na guys, yung batas. Ako, personally, gusto ko yung batas. Personally, mas prefer ko yung ganito. Kasi mga kotsero, actually,
iba kasi yung ano eh, iba kasi yung, lalo sa mga nagda-drive, I'm sure you know, na kapag nasa kalsada ka na, iba yung ano eh, iba yung feeling. 'Di ba? Iba yung feeling eh. Tapos I think dito sa Pilipinas uso na matagal nang naging ano yan eh, naging kultura. Para naging parte na ng driving culture sa Pilipinas yung kapag yung kapag yung pagiging masyado maangas sa kalsada. Yun yung ano ko eh, yun ang nakikita ko eh. Kailangan ako yung pinakamaangas dito. Wag mo ko o-overtaken kasi hindi kita pa o-overtaken. Ganun. Lalo pa nagda-drive ka papuntang probinsya. Nakakainis kaya mag-drive sa mga probinsya. Kasi yung tricycle, pag o-overtaken mo, haharangan ka pa. My goodness. So I think we need this kind of law sa Pilipinas that really puts the hindi defensive driving eh. The discipline. That really puts the discipline in the mind of the drivers. So para sa akin, okay itong batas na to. Para sa akin. And sinabi ko nga sa inyo, between the brothers, between Erwin Tulfo and Rapi Tulfo, mas ano ako kay Erwin Tulfo. Mas ano ako kay Erwin Tulfo kasi mas matino siya. Kumbaga. For example, kanina nga nagulat ako dito si Sean Wayne. Nagulat ako, pinost si Sean Wayne yung sinabi ni Rapi Tulfo dun sa Kasambahay Law. Alam niyo mga kotsero, hindi ko naiintindihan kung ba't sinabi ni Rapi Tulfo to. Itong sinabi. Kay Sean Wayne ko lang nabasa to eh. Diba? Ay, my goodness. Sabi, Rafi Tulfo eyes amendment to qualified theft sa Kasambahay Act. Bakit? Ibig sabihin, gusto mong papagaanin yung penalty ng batas. Bakit ganon, Rafi Tulfo? Ito yung dahilan niya. Sabi niya, Rafi Tulfo, si SGS talaga, minsan ang sarap asarin nito ni SGS eh. wait. Ang pangit nung pag, yan. Ito medyo mas maayos. Yan. Sabi niya, I will pass a bill that will remove our kasambahay from the provisions of qualified theft. What? Hindi mo pwedeng gawin yun, Rapi Tulfo. Kasi ang qualified theft, nasa RPC. Anyway, sa RPC kasi yan eh, Article 310. So hindi mo pwedeng tanggalin yan. Whenever it applies, it will apply. Sabi niya, qualified theft should only punish those given clear trust and confidence with property of the owner. Tulad po ng bank teller na nagbulsa ng pera ng kanyang hinahawakan. Alam niyo po, ginagamit ng masamang amo ang qualified theft bilang panakot sa mga kasambahay nila. Okay, regardless of how it is being used, hindi kasi ganun ina-apply ang batas, Rapi Tulfo. Kaya nga qualified theft eh. Ibig sabihin may trust and confidence. Pinagkatiwala mo sa tao ang isang bagay, isang gamit, tapos ninakaw niya. Kaya siya qualified theft. Ngayon, pag meron kang kasambahay, hindi naman natin inaano mga kasambahay, no? Pero syempre, pag may kasambahay ka, ipinagkakatiwala mo sa kanya yung buong bahay mo. Iba talaga to si Rapi Tulfo, guys. Ay, naka. Hindi ko pa napapanood yung Dirty Linen. Sorry. Ano yan, Dirty Linen? Paano ba naging siya na torto? Anyway, tuloy natin. Hindi siya ginagamit na panakot ng masamang amo. Senator Tulfo, hindi lang siya, yun talaga kasi yung pwede mong ihabla. Yun kasi talaga ang pwede mong ihabla. Kasi meron kang trust and confidence sa katulong mo eh. Kaya nga siya qualified eh. This is discriminatory and anti-poor. Saan banda? Alam nyo po, kapag binasa nyo ang batas na ito, ang tawag po sa ating mga kasambahay ay domestic servant. Napakaluma ng pag-iisip.
Yan yung sa kasambahay law. Eh, yung kasambahay law, iba yun sa RPC, iba yun sa Revised Penal Code. Iba. Kasi ito pa gusto niyong gawin. Siguro higpitan natin yung parusa, taasan natin yung parusa laban doon sa mga among mapang-api. Pagbasahin nyo nga ng Revised Penal Code to si Rapi Tulfo. Senator, magbasa ka nga ng Revised Penal Code. Diyos ko. Article 2. Article 2. The Revised Penal Code applies to all who lives and sojourns in the Philippines. Rapi Tulfo naman. Oh. Sait ka sa banks. Nasakay pa sa bag, Senator Tulfo, promise. Diyos ko. Article 2 ba yun? Wait. Ito, may Revised Penal Code ako dito. Taba ako dun. Double chin. Alam ko Article 2 yun eh. Wait. Aha. Mhm. And then, Article 1 pala. Article 1. Ay, hindi. Mhm. Article 2, Article 2. Yun. Ayan o. The provisions of this code shall be enforced not only within the Philippine archipelago, including its atmosphere, its interior waters and maritime zones, but also outside of its jurisdictions. Article 2. Application. Saan eh? Ayan o, Article 2. Application. Ay, goodness. Diyos ka. Senator Tulfo. Meron na siyang ano. And kapag tumawag yung isang kasambahay, pupunta agad yung social worker, kasama yung tanod, and kasama yung PNP. May tanod ka na, may PNP ka pa! Kamusta naman? Para i-check kung totoo yung mga sumbong. Ah, my goodness. Pinakilaman pa DILG. My goodness. Ay! So, between the two, mga kutsero. Kaya ganun. Kaya meron akong bias doon sa dalawa. Diba? Nakakatawa lang. Nakakatawa lang talaga, promise. Nakakatawa lang. Correction, wait. Bakit meron social worker? Diba? Bakit may social worker? Bibigyan niyo pandagdag na trabaho ang DSWD. Alam niyo mga kutsero, hindi naman natin sinasabi na hindi naaabuso ang hindi naaabuso ang mga kasambahay. Meron talagang mga ganong instances. Meron talagang ganon. Pero hindi rin naman siguro lingid sa kaalaman ng lahat na meron ding mga kasambahay na umaabuso sa tiwala na ibinigay sa kanila ng kanilang mga amo. Kaya nga meron tayong batas eh. Ba't ako, pabor ako dun sa Road Rage Act. Pero ano, paki-tweak naman yung penalties kasi feeling ko masyadong, or siguro yung what qualifies as road rage. Or yung ano, yung mga prohibited acts ng road rage. Kasi kung isama ba naman natin yung pagmumura tsaka yung mga ganun-ganun gestures, parang masyado naman yatang mabigat yun. Ay. Anyway, hanggang dito na po muna tayo for today. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel and to follow me on our Facebook page. God bless all of you and I'll see you in our next Coach Jared Live. Alright? So, bye everyone. See you next time. Bye.